Minsan napapatanong ako, bakit napaka-importante ng kuryente bilang isang doktor at sa bawat kalusugan at kaligtasan ng ating pasyente? Pag-usapan natin yan. So alam nyo po ba, as a doctor, napaka-importante po ng energy pagdating sa kuryente, sa usaping kuryente. So ang video na to ay hindi po pagrereklamo ha, ito po ay pagpapaliwanag ng kahalagahan ng kuryente bilang isang doktor. So number one, yung safety ng pasyente ang aming priority. Kasi pag gumagawa po kami ng physical examination, kailangan namin ng magandang lighting, no? So kailangan nakikita namin, na-visualize namin ang meron sa isang pasyente. Number two, sa mga emergency, lalong-lalo na po ang mga doctors natin, resident doctors natin na sa emergency room na nangangailangan ng kuryente. So baka biglang namatay yung kuryente at napaka-critical nung situation at kailangan po talaga natututukan. So may mga generator naman para i-open nyo, no? So yun nga lang, kailangan talaga, kukonsumo talaga po sa gastusin yan. So, number two, yung vaccines at mga medicine. So, may marami tayong mga butika sa ating lalawigan na nangangailangan po ng refrigerator. At doon po nakalagay yung kanilang mga gamot at mga vaccine. So, isipin nyo po, mga ilang oras mawala po yung kuryente o tumagal po ito ng araw. Mahisira po yung gamot. At ito po ay kailangan na kailangan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na liliban pa po tayo papunta po ng Batangas or sa Manila. So kawawa naman yung konsumo din ng mga namuhunan, ng mga may-ari ng butika or negosyo, or yung sa mga pasyente mismo, luluwas pa sila. Imagine, ang mahal na nga ng pamasahe. Tapos luluwas pa. At hindi pa nila alam saan bibili ng mga bakuna at gamot na yan kung hindi available sa atin. No? Kaya napaka-importante. So, naaawa din ako doon sa mga namuhunan din. So, kailangan talaga nila ng sapat na continuous supply ng kuryente. So, pagdating sa mga medical equipment, example, may mga nebulizers na maraming hinihika lalo't medyo mainit. Pangalawa, ECG machine. Paano na lang kung nalobat yan? So, dire-diretso ang gamit. Number 3, sa mga ultrasound units. So, kapag mahina kuryente, mahisira yan. Kawawa naman, liliban pa po tayo ng probinsya. So, pang-apat, yung mga dialysis machine. So, kailangan mataas ang kuryente niyan. So, wala naman ako niyan, pero syempre naunawaan ko yung may machine. So, kawawa yung pasyente, mag-aantay. So, hindi naman lahat may generator, hindi naman lahat may kakayanan magpa-solar, no? So, yung oxygen concentration, paano na lang yung naka-oxygen na kailangan ng kuryente, meron na di-plug in na ngayon. So, parang alternative lang kung talagang wala kang sariling oxygen na tangke. Mga laboratory analyzer, nangangailangan dito ng magandang current ng kuryente. So, mapa-private man o mapa-public, kailangan talaga ng kuryenteng sapat para hindi masira ang mga machines na to. So, computers and electronic records, no? So, mahirap din, alam mo, pag pupunta ka naman sa isang consultation, kailangan ng computer system. Kaya ang ginawa ko, nag-manual muna ako kasi wala naman akong kakayanan bumili ng solar. At pag walang kuryente, tiis din kami. So, nagma-manual na lang muna ako hanggat ay doon talaga. Hindi, alam niyo po ba, hindi naman yung mayaman sa profession. Oh, so, napakaswerte ng ating mga kasamahang kapwa ko doktor na may mga hanap buhay pa aside sa profession. So, kahit sila sasabihin nila di yayaman sa profession, ay, kasi talaga napakahirap po talaga. So, kami nga, ilang taon na, di kami makabili ng solar eh. Solar light, kaya naman, no? So, paano po yung sa mga pasyente for patient safety? Number one, yung mga vulnerable na pregnant patient na nangangailangan po ng fetal monitoring. So, napaka-importante po noon. Hindi kasi lang debattery yan. So, tumatagal naman ng 30 seconds to 1 minute. At syempre sa paggamit-gamit, kawawa naman yung baby sa loob, hindi mamamonitor yan. Number 2, yung mga bata.
Lalo na kung napakainit, wala pong fan, nag-aantay sa waiting room or nasa hospital, kailangan na kailangan. Number three, yung mga naedad na patient. So, pag yun ay mainit, lalong ma-high blood yan, lalong nai-stress yan, nag-aantay sa waiting room or sa isang ward, no? So, ako napakainit talaga, pawis na pawis talaga din minsan. Kahit nga sa clinic namin, pag walang kuryente, kukunti fan, di naman namin afford bumili ng maraming fan. Generator, napakaliit ang generator namin. So, nakikita namin talaga, nahihirapan ng pasyente namin. Lalo may mga asthma, hika, pag nagbago ang klima, uminit, nag-uubuhan lalo pag naiinitan sila. At yung mga pasyente na nangangailangan ng oxygen support, lalo po yung mga mechanical ventilator or yung mga naka-oxygen support, kailangan talaga ng kuryente po niyan. So, isipin niyo po na mawalan, kayo ay kamag-anak na nakikita nyo nahihirapan ng inyong pasyente. No? So, naunawaan ko kayo. So, yun nga lang talaga, kahit ako nahingi din ng paumanhin sa inyo, wala din akong kakayanan pa magpa-solar po, no? So, hayaan nyo. In God's grace, kapag binayaan kami ng Panginoon, ibibigay po agad namin sa inyo, no? Para pag dumating yung time na afford na namin yung solar, kahit pa paano, naka-aircon kayo, kahit wala tayong kuryente, nagagamit ko yung equipment, no? So, humingi lang ako ng paumanhin dahil hindi naman kami po ay nanggagamot lamang, wala naman kaming ibang hanap buhay pa sa ngayon, no? So, bakit naman kailangan to sa ating community, itong kuryente? Para mas mabilis ma-diagnose yung patient kung may mga diagnostic test like mga X-ray, CT scan, blood chem, yan, di ba? O ultrasound. Tapos, lalo kung may mga emergency. Kunyari, dumating sa hospital, wala pong tibok ang pasyente, pwede kaming gumamit ng mga defibrillators na magagamit namin for emergency use. Isipin nyo na lamang, may kanya na tayong mga equipment. So, yung nakikita nyo lang sa mga pinikula na dinidefib, meron din tayo niyan sa probinsya natin. Okay? So, tapos, safe yung storage ng gamot. So, hindi siya mahisira. So, pag kayo po ay isang pasyenteng nangailangan ng gantong gamot na nakapreserve po yung kailangan ng ref, ay mahasalba lalo ang inyong buhay, no? Lalo na kamag-anak po ninyo. Tapos, sa pagpapatuloy po ng health services, hindi kasi pwedeng, kahit nga kami, nawala ng kuryente, pawis na pawis din ako, tagaktakan ng pawis. Isa lang yung fan ko nga Bumili nga ako ng yung di battery, tumatagal naman ng mga 4-5 oras. Pero syempre, share na kami ng pasyente. Pero mainit pa din. Lalo sa lugar ko dito, disyerto pa. Kaya marami akong tananim na puno. Okay? Tapos, yung confidence din natin na as a doctor, as a facility ng mga clinics or hospitals na kaya makipagsabayan sa mga clinics or hospital sa syudad. Kasi gusto din naman namin na kung ano ang meron sa malalaking syudad, madadala namin sa probinsya dahil alam namin deserve nyo po ito. So, ito po yung mga nababanggit ko na napaka-importante, no? So, bilang doktor po sa Occidental Mindoro, napaka-importante sa akin yung ligtas at kalidad ang serbisyo sa ating mga pasyente. So, yun ginhawa po kasi ng continuous yung kahit medyo malaki na nababayaran namin sa kuryente, at least naka-aircon yung aming patient, no? Naka-aircon. Kahit medyo mahal ang kuryente talaga, at least na-aircon sila. Di na baling magbayad kami ng malaki. Yung comfort, no? Pati yung field din naman nila magpapakonsulta. So, papasalamat kami ngayon maghapon, wala pong kuryente ngayon, wala pong brownout ngayon. So, salamat sa Panginoon dyan, no? Komportable ang mga buntis, komportable ang mga matatanda, yung mga bata, at syempre, komportable yung ating mga doktor na sa panahon ngayon ay nagkukonsulta. Okay, maraming salamat sa nagtanong na to, ha? Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot.